Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang pambayad ka libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Ano nga ba ang sukatan ng tunay na tagumpay? Maayos naman ang iyong bahay, malaki naman ang iyong sahod, di ba? May mga investment ka. Kung makita po natin ngayon lalo na sa social media, di ba? Marami tayong mga kakilala o kahit mga tao may impluwensya na pinapakita nila yung mga magagarang bahay nila, mga magagarang kotse, di ba? Mga magagarang mga damit, relo, sapatos, di ba? Mga signature, maraming mga properties at malaki ang kita. Minsan pinapakita po yan. Sa mata po ng mundo ay totoo naman, no? Na ang tunay na basehan sa mata ng mga mundo ang pagiging successful ay yun na nga yung makapag-travel ka, may position ka sa gobyerno, di ba? Marami kang investment, bongga yung lifestyle mo. Minsan, di ba, parang pag nakikita natin yan, lalo na yung mga kakilala mo, na tila ba ay nalulungkot ka kung bakit sila ay tagumpay na tapos ikaw ay hindi ba. Pero sa mata po ng Diyos, hindi po yan, no, ang tunay na successful. Sa mundo, oo, walang masama, tama naman yan, lalo na kung pinaghirapan mo. Pero sa mata ng Diyos, ang pinaka-successful dito sa mundo, yung fruitfulness, no, faithfulness, finishing well, kumbaga, namumuhay tayo. Diba? Alam naman po natin, hindi po tayo perfecto. May mga kasalanan po tayong lahat. Walang perfectong tao. Pero, diba, ang lagi ko sinasabi ay majority po ng ating ginagawa ay tama. Kaya kung malagpasan na po natin ang lahat ng mga hindi magagandang gawain dito sa mundo at pag sinulubong tayo ng ating Panginoon Jesus, ang sabihin niya ay well done, no? Isang good fruitfulness o faithfulness na servant. Yan po, ano? Kasi kung sukatan lamang po, ano, yung pagiging successful, ito yung mga napagtagumpay natin, no, nakuha natin mga properties, kayamanan at mga ari-arian, wala na po sanang malungkot na mayaman. Di ba? Wala na sanang malungkot. Kung minsan, no, nababalitaan po natin, mayaman naman sila, marami naman silang pera. Minsan mag-asawa, nag-aaway, mga magkakapatid, nagdidemandahan. So, ibig sabihin, hindi talaga yon ang sukatan. Dahil kung yun lang ang sukatan, wala na po talaga nag-aaway na mayaman. Wala na pong malungkot na mayaman. Wala na pong nagka-problemang mayaman. Diba? Kaya nga minsan tayo mga ordinaryong tao, di ba? Bakit kaya sa dami ng kanilang mga napagtagumpayan, hindi ba dapat hindi na sila mag-aaway? Hindi ba dapat lalo silang magkakasundo? Pero bakit ganun pa rin nangyayari? At siyempre, di ba, sa mata ng Diyos, kung halimbawa, yung mga kayamanan mo na yan, no, ay nakuha mo sa pagiging illegal o saan pa mga masamang galing, hindi po yan tama, di ba? So, ang tunay po na basehan ng tagumpay ay yung nasa sentro po natin ng Diyos. Yung maayos ang pamilya natin, meron tayong peace of mind, hindi man kalakihan ng sweldo, di ba? Pero nakakasundo ang buong pamilya, mga magkakapatid, yan po ay tunay na kayamanin na. At siyempre, kung ikaw naman ay nasa estado ng malaki ka ng sahod, tagumpay ka na, pero baka may nakalimutan ka, kaya malungkot ka. Siguro nakalimutan mo ang Diyos. Di ba? Kung mga puro ka lang sa negosyo mo nakatutok, sa kumpanya mo, sa trabaho mo, kailangan mo nang ilagay ang sentro sa buhay mo ang ating Panginoong Jesus. Kung halimbawa, hindi ka nagsisimba, magsimba ka. Sumama ka sa mga organization na makakatulong sa iyo. Hindi lang puro kita ang inyong nasa isip. Kaya nga sabi sa Mateo chapter 6 verse 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo
ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So yun po, no, napakalinaw po, no, na talagang bigyan po natin, no, ng panahon. Sabi dito, no, sa Biblia binasa natin sa Bible verse, ang Diyos, kahit makuha mo ang lahat ng kayamanan, di ba? Makabili ka ng 10 sasakyan, gusto mo 12 pa, gusto mo 15, milyon na ang pera mo sa bangko, gusto mo billion pa, di ba? May 5 property ka na, gusto mo bumili ka pa, marami ka ng negosyo, gusto mo pa, ano pa, no? Kahit makuha mo nga lahat ng yan, kung wala ang Diyos sa sentro ng buhay mo, wala rin pong kabuluhan yan. Kaya sa mga kapatid natin, yan po ang lagay natin sa puso't isipan. Ano man ang estado natin sa buhay, kung hindi pa tayo mayaman, kung hindi pa tayo successful, kung anong kalagayan po natin ngayon, ay magpasalamat na po tayo. Lalo pa, no? Peaceful naman ang pamilya natin, hindi tayo nakakalimot, malaking bagay na po yun. Yung malaking bagay na yun, at least, no, sa simpleng buhay, ay nakakaraos tayo na hindi tayo nakakalimot. Mahirap din pagka sobrang yumaman ka na, minsan nakakalimutan mo na yung maging mapagkumbaba, no? Mataas ka na, matapobre ka na, at lalo na yung nakakalimutan mo ng yung Diyos, no? Hindi ka na nagsisimba, hindi ka na rin nagdadasal dahil nasa iyo na ang lahat. Kaya sa mga kapatid natin nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, pinansyal at kalusugan, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoon Jesus, ay tsak yung pagkakalog sa iyo sa tamang paraan. So tayo po yung manalangin, Lord. I-bless niyo po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na may problema po sa karamdaman. Inihinda ka niyo ng mga sakit sa katawan. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Blessin niyo po. Tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, nasisira dahil sa taas ng pride. Ipuhin niyo po ng iyong mapagmahal na puso na maging mapagkumbaba sila, mapagtiis, at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganun din po sa financial loan na kailangan namin lahat, lalo na po ay mga kapatid namin walang-wala talaga na ultimong pambili ng 10 kilong ng bigas, pinoproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Ganun din po, patawarin niyo po ang aming mga kainahan at kasalanan. At lalo na po yung kapayapaan sa mundo na nagiging sanhi ng kaguluhan, yung gera po, no, sa ibang bansa. Sana po tumigil na at mangibabaw ang diplomasya at pagiging makatao ng aming mga leader sa bawat bansa. Ang lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po, and God bless.